Masaganang buhay! Ako po si Merlyson. Samahan niyo ako sa isang oras na kwentuhan tungkol sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman. Hatid ko po sa inyo ang do-it-yourself tips at iba pang sikreto mula sa magsasaka para sa mga magsasaka. Nakatutok kayo sa Signal TV Channel 1. Live din po tayong napapakinggan sa Radyo 5, 92.3 News FM. Makakasama po natin ngayong umaga si Mar Galot, owner ng Supermar Farm dito po sa Amadeo, Cavite. Masaganang buhay, Mar, at kumusta ka? Anong pinagkakabalan mo ngayon? Ayos lang naman po, sir. Ngayon, busy-busy pa kami dito sa farm. Bukod po sa pinagkakabalan kong regular na trabaho sa corporate world, at the same time, may mga side business pa akong ginagawa. Yes. So, ito po yung pinagkakabalan ko tuwing weekend. Parang napakadayang pong ginagawa, Sir Mar. Paano nyo po dinidivide ang oras nyo at nabibigyan nyo pa ng panahon itong farm? Opo, sir, weekdays, so since mayroon akong full-time na trabaho sa IT company, Yes. the same time, the whole day, and then every day rather, Yes. Monday to Sunday, minamanage ko yung dalawa kong store at iba kong business sa Langkahan. And then tuwing weekend, nandito po kami talaga sa farm para makita ko po yung nangyaring progress sa farm Yes, namin. parang nadi-divide mo yung oras mo, time management, Sir Mar. Opo, sa kailangan talaga after ng trabaho sa office, Yes. store, then farm. Talaga naman. Gaano po kalawak itong farm po ninyo nito, Sir Mar? Ito sa itong buong farm, nasa 2,000 square meter lang po. Malaki. Large scale na to, Sir Mar. Ano pong ginagawa po sa produce po ninyo rito? So basically po, yung produce namin, binibenta po namin sa mga retailer namin. At the same time, since meron pa kaming store na Yes. dalawa, doon talaga namin dinadala yung mga lettuce namin. So hindi mo na problema yung maghanap ng buyer? Hindi po. Meron Talaga ka kasi, ng- since meron pa kaming store, kami na mismo nagdi-dispose din sa mga customers. Yes po. From IT, sabi nyo nga po, tapos may sarili kang pinagtatrabuhan na maganda naman. Bakit po farming ang naisip po ninyo? Well, sir, kasi since lumaki talaga ako sa bukid, Yes. anak ako ng magsasaka. So, anyway, gusto ko, din na nung panahon na yon is gusto ko talagang iwanan ang farming. Yes. Pero habang matanda ka, may isip mo na, okay, parang mas masarap palang buhay sa bukid. Balik-balikan mo? Mas masarap talagang buhay sa bukid. Kaya sabi Yes. ko, kailangan ko bumalik sa farming. And Yes. as you all know naman, ang mundo talaga natin ngayon, ang problema is food supply. Yes. Since ang business ko talaga is nagtitinda ako ng mga foods. So, alam namin kung paano ang problema ng price ng mga supply na minsan may mga supplies tayo na wala. Yes. At yung presyo sobrang taas. Yes. Sabi ko kaya, okay, why not? Pag nakita ko ng magandang business opportunity na bakit dinala ako sa Yes. farming. Nakita ko dito sa farm mo, Sir Mar, majority sa produce mo is lettuce. Why lettuce? Well, sir, kasi diba, dito sa Cavite, usong-uso yung talamak talaga totally ang samgyup, di ba? And ang mga tao medyo right now nagiging health conscious na sila. Yes. And as you all know naman, ang lettuce talaga is napaka-healthy na food. And honestly, since limited yung lupa natin, Yes. lettuce ay kaya mong i-produce ng madami kahit sa maliit lang na space. So sabi ko, yan ang gusto kong unang venture ko sa agriculture Yes. talaga. Greenhouse ito, napakalaki, Sir Mar. Ito ba yung produce mo yan enough para doon sa dalawang tindahan mo at saka yung mga kumukuha sa'yo? So far, sir, sa ngayon, enough siya para sa store ko. Pero kung meron kami ibang mga other customer na gustong bumili sa amin, medyo kakapusin talaga. For that, dalawang store lang tsaka ilang retailers lang sa paligid. Yes. Good for them na. Pero pag tumas ulit ang demand, hindi Yes. talaga kakayanin, sir. Ano pong pamamaraan po ng pagtatanim po ninyo? Ano yan, sir, naka-by batch sa kami. By batch So, siya. dapat every week, dapat meron kami certain number of lettuce na kailangan may produce para, continuous yung produce namin. Tapos, hindi kami maubusan. Hydroponics method po ang pamamaraan. Yes, sir. Yes. Pag sinabi pong hydroponics, Sir Mar, laging papasok sa isip natin sa tubig siya, napapalaki ang yung mga halaman. So, ganun din po itong setup po ninyo. Yes po. So, NFT yung setup po namin yan. Since marami pong setup yung hydroponics, so Yes. NFT po yung setup namin. NFT, anong ibig sabihin nun, Sir Mar, sa mga hindi nakakalam? Kung NFT po, since kung makita niyo po yung setup namin mamaya, Opo. kung gumagamit kami ng Doracon, so we're in, meron system yan na
may time kung saan kailan lang mag-flow yung water. Yes. Hindi siya naka-stuck. Yun ang ano ng NFT. Compared sa ibang setup ng hydroponics na yung iba kasi yung kagaya ng Kratky, Yes. box ang gamit Box nila. siya, And oo. then stagnant lang yung water. Steady lang. Dito Oh. hindi po. Overflowing siya nung lalakad ng tubig. Yes, sir. Okay, Flowing po pero ano lang, may schedule or may sequence lang kung kailan yung ano niya, yung pagdali ng water. Sir Mar, bakit po hydroponics method ang pamamaraan of farming ang inyo pong ifinus? Yes, sir, kasi 'di ba, as I said a while ago na since limited po yung space namin. Yes. So kung magtatanim ka kasi direct sa land, konti Oh. lang mapoproduce mo pagka direct pa sa land. Tama. Unlike sa hydroponics, kahit dikit-dikit yan, since yung nutrients nila is nasa water na, kaya mong i-maximize yung space. Nakokontrol mo pa yung ano, no, yung tanim mo. Yes, sir, even the environment, yung Yes. temperature niya, yung nutrients para makakuha ng makapag-produce ka ng magandang yield. Yes. Kaya mo pang control po dyan sa Sir Mar, hydroponics. marami na akong napunta ang farm, ano? Nakita ko kakaiba itong sa'yo. Mataas po yung kanyang pagkaka-greenhouse. Bakit po? Ano pong difference ng mataas at saka yung katamtaman lang ang taas ng mga greenhouse? Ito sa inyo, mataas po siya. Ano po, sir? Kasi ang advantage po niyan, since diba, naka-greenhouse po yan, and medyo mait sa Cavite, Oo. speaking. So, pag mas mataas yung ceiling mo, ibubong mo, mas hindi pa masyadong mainit yung loob ng greenhouse mo. Ayun, no. Kasi pag alam mo yan, pag mga plants, Opo. pag sobrang init, hindi po sila masyadong mag-grow. Yes. Pangit po yung kanilang yield pag ganun. Mm. Kaya much better na kung kayang itaas yung ceiling, Yes. much better po. Mhm. Ano pong variety yung tinatanim po ninyong lettuce? Napakaganda po sa aking paningin ngayon, ano? Alos pantay-pantay siya, tapos may bago ka pa tanim. Ano pong variety po yan? Ano sir, Olmete lang yung pinuproduce namin since yan yung pinaka una-una yan ang favorite ko na lettuce. Wow. Dahil masarap, Mhm. tsaka sobrang ganda talaga niya. Yes. Maganda siya magbigay ng aani. Yung Opo, sir. albutin na yan. Opo, tsaka hindi siya mahirap i-market dahil nga una-una Okay. sa quality pa lang, Mm. hindi natatanggihan ng customer yan. Yes po. Gaano po karaming napoproduce po ninyo? Kilo by kilo po ba yan? O nakakailang kilo kayo everyday? O kapag ma-harvest po kayo? So since naka-hydroponics niyan, per cup po kami nag-harvest. Hindi pa kami okay. nagbebenta ng per kilo. Mm. So naka-per cup po yan. Ang capacity ng greenhouse namin is nasa 7,500 Wow, heads laki. per month. Oh. Tapos, pag binenta yan, nakaka pa rin siya, sariwa pa rin. Yes sir, yes sir. Ah. Ganyan din, kahit na ibenta namin sa store namin, nakakap pa rin po. Hindi po namin tinatanggal sa cup. And then yung customer na ang gustong matanggal or kung gusto nila patanggal sa amin, tinatanggal Yes. namin. Yung concept mo, Sir Mar, garden to table. Yes sir, since meron kaming direct sa market mismo. Opo. Maliban po sa mga lettuce, Sir Mar, may napansin ako dito sa ating, ito, sa tagiliran natin, strawberry. Opo. Ano namang ginagawa po ninyo sa harvest po din sa strawberry? Wala yan sa parang ano lang, personal consumption lang dahil yung bunso ko is favorite po yung strawberry and then Yes. pag bumibili kami sa market ng strawberry, hindi maganda yung mga quality. Kaya sabi ko mag-time na lang ako para sa kanya. Boy, malaki-laki na rin itong tanim mo, Sir Mar. Gaano po, ilang paso po yan? Marami na rin. At tapos meron ka pang bagong transplant. Yes sir, so far ito nandito ngayon, nasa 120 yan. 120 na paso, no? Opo, then last week nagtanim kami ng 200 plus. Nag-transplant, Then kanina okay. umaga, nasa 100 yung tanim po namin. Yung mga anak po ninyo, tinuturo nyo na rin po sa pagtatanim? Opo, minsan tumutulong po sila sa pagtatanim. Lalo Ilan- sa strawberry, Opo, ilan po yung mga anak po ninyo? 3 sir. Tatlo, ilang edad na po nila? 12 yung panganay, Mm. 8 yung pangalawa, and then 7 po yung bunso. Sir Mar, ngayon nauuso yung mga bata sa gadget eh. Ako natutuwa po kapag ganyan, na may na-interview po akong mga farmer tulad ko na yung kanilang mga anak ini-involve po sa pagtatanim. Bakit nyo po sila ini-involve sa pagtatanim? Meron po bang kita sa pagsasaka, sa pagtatanim? Of course, actually, maraming tao ang tingin nila sa magsasaka, medyo maliit lang ang tingin nila sa magsasaka. Tama po. Pero in reality, tayo ang bumubuhay sa mundo eh. So kumbaga, kung walang magsasaka, ang mawa-wipe up ang tao Walang sa mundo, makakain, diba? magugutom. Wala tayong makakain. Yes. So yan, since gusto ko talaga matuto yung mga anak ko sa farming at least para hopefully sila magpatuloy ng mga in-establish ko na farm. Yes. Opo. Ano po yung mga na-encountered po ninyong mga pagsubok nung nag-start pa lang po kayong magtanim at paano nyo po ito niresolve?
Well, marami sa kasi itong hydroponics, Yes. di man ganun ako ka-expert sa hydroponics. Tama. Kaya nga ginawa ko ng 10 minutes is, nag-hire ako ng tao na tutulong sa akin. Yes. May farm manager ako dito, may staff ako. Yes. Para silang gumawa ng trabaho at the same time. Nagsusupervise nila ang ginagawa ko at the same natututo ako sa kanila. Naku, maganda po yung ginagawa nyo, Sir Mar. Nakakatulong ka na sa anti-poverty program ng ating gobyerno. Ano? Nakakapag-hire ka na ng tao. Ilan na po yung mga tao nyo pong dito sa farm? Ngayon, actually dati 3, pero ngayon 3. 2 since yung isang staff ko is nilipat namin sa isang business namin. Yes. Kailangan ng tao doon. Oo. So ngayon 2 po sila. Ba, nakakatulong ka na rin sa ating gobyerno na nakapag-provide ng trabaho, no, para sa kanila sa 2 tao mong po yun. Ano, stay din po sila dito sa farm? Yung isa lang sir, tapos yung farm manager ko ay pa-supervise. Nag-supervise lang siya ng farm. Yes. Sir Mar, bigyan mo nga kami ng tips, bigyan mo ng tips ng ating mga kababayan na gusto pong magsimula ng pagtatanim ng ganitong uri ng lettuce. Gaano po ba ang kapital na pwede niyang ipuunan kapag nagsisimula pa lamang? Pwede pa ba large scale na kaagad o magsimula muna sa bababa? Actually, nag-start ako sa rooftop ng apartment namin. Maliit lang yung 20 square meter lang talaga ako nagsimula. Yes. I think that was 2022. Ang capacity nun is 400 heads lang. Kaso Okay. nga lang, na-board ata ako sa 400 heads lang. Kaya sabi ko, maghanap ako ng mas malaking space. Oo. Dito pa ako sa Amadeo ngayon. Pero sa unari sa mga gusto magsimula talaga sa hydroponics or Yes. sa farming, mas maganda talaga magsimula sa maliit. Maliit Kailangan muna. makita mo muna yung Tama. parang step 1 hanggang sa end process para talaga matutunan mo talaga. Yes. Kasi kung large scale ka agad, tapos Oo. hindi mo na alam kung ano yung i-handle yung buong farm, I don't think waste of yan. Pag nalugi, masakit. Opo. Samantala pag maliit, unti-unti mo yung palaki, di ba? At Tama, makakuha ng magandang market, tuloy-tuloy na po yan. Doon ka na lang magpapalaki, parang ganun ibig sabihin, Sir Mar. Yes, at saka at the same time, makikita mo sir kung talagang gusto mo ba talaga yung ganong klaseng negosyo or ventures mo kung sa maliit. Kasi kung Yes. malaki na agad, medyo nakaka-overwhelm yung trabaho. Yes. Tsaka yung challenges sobrang hirap. Yes. Mula po dito, may balak pa po kayong mag-expand pa ditong tanim po ninyo? Sa hydroponics sir, yes. Depende lang kung lumaki siguro yung market namin. Yes. Pero nakapano talaga mag-venture sa ibang agriculture ventures pero hindi sa hydroponics. Yes. More on farming talaga ako na mas malaki. Doon ka dinadala ng Panginoon, Sir Mar. Opo. Talagang ang gusto sa ng Panginoon, mag-provide ka ng pagkain sa ating mga kababayan. Siguro sasangayon ka dito, Sir Mar. Ang doktor kailangan pag may sakit. Diba? Totoo, Ang totoo. pulis kailangan pag may reklamo. Yes. Ang abogado kapag kailangan may kaso. That's Pero true ang po. farming po kailangan natin 3 beses sa isang araw. Tama po ba, Sir Mar? Totoo yan sir. Tsaka hindi, kahit anong status mo sa buhay, kailangan mo yung pagkain. Yes! Di ba? Walang pinipili Kakain at yan. kakain ka! Totoo 3 po. beses sa isang araw. Yes sir, yes. Totoo. Opo. Invite po ninyo yung mga nanonood sa atin ni Sir Mar. Nasubukan na rin po nila ang magtanim, tulad po ng ginagawa niyong pagtatanim. Sabi niyo magsimula sa maliit, unti-unting palakihin. Opo, ayan. So sa mga nanonood po, in-invite ko po kayo na, in-encourage ko po kayo na simulan ninyong mag-venture sa agriculture. Yes. Especially sa panahon natin ngayon na malaki ang problema sa food supply. So napakaigi na kahit man lang sa mga garden ninyo o sa mga bakuran ninyo magtanim kayo ng kahit na anong bagay na kahit anong gulay o Yes. kahit anong pagkain na pwede nyong kainin para at least hindi nyo lahat bibilhin. Yes. Unang-una, makakatipid ka. Pangalawa, masustay sa pagsasalo ng buong pamilya. Totoo. Pangatlo, makakatulong ka pa sa pagpreserba sa ating inang kalikasan. Di po ba, Sir Mar? Totoo yan, sir. Panguli po, paano po maka-avail ang ating mga kababayan ng produce po ninyo dito sa Super Mar Farm? Ayun po, mag-message lang po kayo sa aming FB page na Supermar Farm Yes. sa Facebook po. Then message nyo lang po kami para makapag-order po kayo sa aming lettuce. Yun. Ako, Sir Mar, Thank you so much. papasalamat po ako sa panayam. At mga kababayan, huwag po kayong bibitiw dahil itutur pa tayo ni Nagbabalik ang masaganang buhay. Kasama ko pa rin po si Sir Mar
Ngayon ay tutur tayo dito po sa kanyang napakagandang garden. Sir Mar, ito ano pong variety ng lettuce po ito? Ito sir, ito yung Olmeti. Since Okay. Olmeti lang talaga yung pinuproduce namin dito dahil nga nabanggit ko kanina. Opo. Ito yung masarap. Masarap, okay. Lettuce at the same time. Karamihan ng mga customer namin yan ang gustong-gusto sir. Ay, nahanap-hanap po ito. Yes, So yes paano po. po naman po ito tinatanim, Sir Mar? Yes, so basically ito, nasa cup na siya ngayon. Bagong Yes. transplant lang namin ito. Naipunla muna to. So pinupunla muna namin siya sa seedling tray. Okay. Then pag nasa 14 to 16 days na siya, tinatransplant na sa cup Yes. bago namin ilipat dito sa Okay. system na to, sa NFT system. Ito pong variety na ito, Sir Mar, hindi ba mahirap ang seeds nito? Medyo since Medyo, imported tong seeds na ginagamit namin. Okay. So galing pa sa US yung brand na to kaya hindi siya basta-basta nabibilang kung saan-saan. Okay. So yung malaking puhunan yung sa seeds ka. Yes, Ano? isa yun sir, since Yeah. medyo mahal talaga yung seeds na yan per Seeds. piece. Okay. Ang Ano seed lang na- pong nutrients ang inalalagay nyo rito, Sir Mar? I understand, hydroponics ito. Yep, opo. So paano pong minimix yung hydroponics, yung solution po ninyo, nutrient solution? Yes, sir, dun sa reservoir namin, doon Oo. namin minimix yung nutrients na yan. So Okay. basically, ang kailangan talaga ng lettuce is yung NPK, yung Okay. nitrogen, potassium, and Phosphorus. phosphorus. Yes. So yun lang basically na kailangan po nila. Although, may mga nutrients pa na kailangan, pero yun ang basically na, pinaka-basic na kailangan ng lettuce. Yes, so tapos ano po siya, no? Ano po ito? Ano rin pala to? Downspout. Plastic siya, Yes, no? sir, po. Parang ano siya. Okay. Hindi naman po kayo hirap sa supply. Ang ginagamit nyo po ay kokopit. Yes, sir. Yes, Di ba? sir. Hindi pa kayo hirap sa pagkuha niyan? Hindi sir kasi di ba, ang Quezon Province ang pinaka-main supplier namin na Yes, coco nandiyan peat, siya ng mga niyog. Napakaraming niyog doon. So, Oo. Okay. medyo malayo lang pero hindi tayo nagkakaroon ng problema sa supply. Nabanggit nyo po kanina parang sa area ng Baguio, hirap sila sa pagpapatubo nito o hindi sila nakakapagtanim nito. Bakit? Hindi naman sa hirap sir, yun nga lang, di lang talaga nila priority i-produce. Okay, Dahil nga, sa kanila, more on, ewan ko bakit di sila nagpo-produce ng Olmete. Oo. Pero wala akong masyadong kilala na nagpo-produce ng Olmete. So, dito lang more talaga on dito? green ice talaga sila. Talaga. Kaya usually nagpo-produce ito yung mga naka-hydroponics. Ayun, oh. Napakaraming, ilan pong, nabibilang nyo pa po ito kung ilang piraso yung tanim po ninyo dito? Yes sir, basta ang capacity nitong buong greenhouse namin Pagbuo is siya, 7,500. 7,500. Apo. Ba talaga naman. Sige, tingnan po natin dito. Ito, mga ilang araw na to, Sir Mar? So ito sir, 17 days pa 17 lang. days. Apo. Samantalang dito, yan, ready to harvest na yung Sir Mar. Sir Mar, kanina 17 days. Ito po, ilang araw na po itong mga to? Ito sir, 35 days na. 35 days. Pwede na sang simulang ibenta. Pwede nang i-harvest to. Opo sir. Naku, ito yung pinakain mo sa amin kanito, Sir Mar. Yes po. Pwede ba tikman to? Sure. Tingnan nga natin. Sige po. Okay, kita nyo po ano, makikita po natin kung gaano po ka-healthy ang produce po nitong Supermar hydroponics. Hop! Sarap, grabe, manamis-namis. Punta nga tayo dyan, Sir Mar. Yes, sir. Manamis-namis. Ayan. Sinasagad nyo pong ilang araw. Ito, 35, pwede nang i-harvest. Itong nasa likod natin, pwede na. Yes, sir. Pero yung maximum niya, Hanggang 50 days sir. 50! Hindi po siya pumapaitan nun. Hindi naman. Hindi naman. Yun ang kagandaan sa variety na to, hindi siya pumapayat. Kahit na masobraan ka. Opo. Talaga. Ito meron akong nakita, Sir Mare. Kakaiba siya. Oo nga sir. Parang hindi siya, ka-variety ba nito yan? Hindi pa pero sa isang can lagi ng May naliligaw. Lagi may naliligaw. May naliligaw ito. Ang Ito ganda po po. yan. Oh. Ang ganda, grabe oh. Ang Pero ganda. matamis din yan sir. Matamis din siya. Sobrang tamis. Itong kinain ko, napakatamis. Ito, Sir Mar, napakaganda po ng mga pechay po ninyo. Green na green. Opo. Kapag po green na ganyan, full of nutrients. Ano pong ginagawa naman po ninyo rito? Yes, sir, so ito itanim talaga ng tao ko dito para lang pang personal consumption lang sir. Pangkain lang. Pangkain, ulam nila tsaka ulam namin pag nandito kami. Ina-harvest po yata, ginugupit lang, hindi pinapatay ng halaman. Opo sir, para continuous yung pag-produce Oh. niya. Kuha ka lang ng leaves. Parang ilang beses na sina-harvestan na. Opo, siguro 3 beses na yan. Oo, ito pong method na to, ito'y, ano po siya, ito'y Kratky method. Yes sir. Yes, Samantalang ito, ano pong method ito? NFT. NFT. Yes sir. Ano pong nutrient solution ang ginagamit po ninyo? Yun sir, same lang po yung ginagamit dito sa lettuce. So Oo. yan, basically NPK ang kailangan niya. Oo. Hindi po na po naging problema rito yung punggus? Minsan po pero since maganda yung pag-manage ng staff ko dito so Oo. hindi na namin na-experience ang fungus na yan. Iba po kasi mga farm, yun ang problema nila, lalo na po kapag hydroponics, ano? Yes, sir, nung nag-umpisa ako, yun talaga yung pinaka number 1 na problema ko dito. Kaya nga, dyan si Sir AJ na Oo. tutulong sa akin para i-manage. Yes. Ngayon, hindi na namin naging problema. Hindi na naging problema. Doon ka natututo, minsan sa pagkakamali natin ni Sir Mar, di ba? Totoo. Yan. So wag po kayong, sa mga kababayan po natin nanonood, ano?
Kapag po kayo nagkamali, huwag kayong magsawa. Try and try. Try Di ba, and try Sir Mar? lang po. Totoo yan, Okay, sir. tingnan natin ba rito. Sir Mar, ito. Mukhang sisimulin mo rin ng kamatis, ha? Opo sir, so mag-try kami next week na ito, may transplant na rin. Ready next to week. transplant na rin po ito. Ano? Opo. Ano pong variety itong kamatis na ito? Hindi ko alam kung anong pangalan siya, basta Oh, regular lang po na kamatis. Regular yan, kamatis eh. natin. Opo, yan Ako, lang muna. tansya ko po. Kasi may mga una na tayong nakuha na kamatis. Maganda po sa hydroponics ng kamatis eh. Opo, No? maganda rin po. So, hopefully ito pong mga tanim po ninyo, first try po ninyo. Yes sir. Ng kamatis. Pero sa ano namin sa Dutch bucket yan. Ah, Para okay. mas okay yung ano niya, yung pagtubo niya. Naku, talaga naman, oh. Okay, tingnan pa natin iba pa pong mga tanim. Sa labas, ha, mukhang may tanim kayo. Sir Mar, ito naman po, strawberry. Yes sir. Sabi po nila, Baguio lang ito tinatanim, ha. Pero Yeah. dito lang di sa atin, napatanim mo, gaganda po nila, may bunga na. Opo, totoo po yan. So ito po yung patunay na hindi lang po sa Baguio nabubuhay ang strawberry. Strawberry. Ito po, pag red na red ng ganyan, pwede na pong makain yan, mahinog yan, no? Yes sir, yes sir. Ito po pang family consumption. Sa mga anak po ninyo, gustong-gusto yata to. Opo sir, kasi favorite yan ng bunso ko, kaya nagtanim ako ng strawberry din sa farm. Yes, ngayon po may ilang plot na po o ilang ano na po kayo ngayon, tanim na ganito. Ito po, nasa 120, 120. pero pagkadagdag po yung bagong tanim namin today, nasa 400 na yan. Wow! Talaga naman. So, hindi lang po dito sa Baguio. No? Ilan pong araw po bago makapagpabunga ng ganito o season po ito? Ano sir, months din, baka siguro 2 to 3 months bago. Ah, okay. Basta stable na po yung puno. Oo. So, hindi ka na po kailangan po kaya pumunta ng Baguio. Dito lang po sa Amadeo. Oh, may tayo pong strawberry. Sir Mar, maraming salamat po. Una po sa panayam. Pangalawa po ay sa pag-tour ninyo sa amin sa napakaganda po ninyong farm. Maraming salamat din po sir sa pagbisita sa aming munting farm. Nakausap po natin si Sir Mar Galot, owner ng Super Mar Farm dito po sa Amadeo, Cavite. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik pa ang masaganang buhay. Nagbabalik ang masaganang buhay. Ako po si Berlyson para sa ating video plan of the week. Ngayon po ay i-share ko po sa inyo ang simpleng pagtatanim, pagpapatubo at pag-aalaga ng patola sa timba. Tulad po ng ating mga tanim ngayon, bawang sa timba lang po nakatanim, pero makikita nyo po, marami na po silang mga bunga at mga continuous pa po yung kanyang flowering at fruiting. Halip po kayo, samahan nyo ko, magtatanim tayo ng patola sa timba. Ang patola ay isa sa mga gulay na nabanggit sa kantang Bahay Kubo. Napakarami nitong taglay na health benefits sa ating katawan. Rich in vitamin A, vitamin B5, nagpapababa ng mataas na blood sugar sa ating katawan. Rich in manganese, nagpapabawas ng bad cholesterol level sa katawan, nagpapalakas ng immune system. Rich in vitamin C, nagpapalinaw ng mata, nagpapaganda ng balat, nagpapababa ng timbang, good for the brain. May napakataas na taglay na antioxidant content na tumutulong para maiwasan ng pagkakaroon ng sakit na cancer. Nagpapagaling ng anemia, protection sa liver, may mataas siyang taglay na fiber, folate, potassium at magnesium. Ilan lang po yan sa napakaraming taglay na health benefits sa ating katawan ng patola. Po magtatanim tayo ng patola sa timba. So ito po yung timba natin gagamitin. Ito naman po yung lupa, no? Buwagag na lupa ang ating gagamitin, ano? 60% buwagag na lupa. Tapos 20% ay vermicast, no? Vermicast po, paunang pataba. Tapos another 20% ay carbonized rice hull. Yan, no? Tapos i-mix lang pong mabuti ngayon yan, ano? I-mix lang mabuti. Ayan. Ayun. Magka-mix na mabuti ng ganyan. Ito pong timba na pagtatamnan natin, lagyan po natin ng butas sa ilalim, ano? Na magsisilbi pong lagusan ng tubig. Gamit po yung gunting. Butasan nyo lang po siya ng 4, ano? Maglagay po kayo ng 4 na
butas. Yan, 1, 2, 3, 4. Ang purpose po niyan, nang sa ganoon kapag umulan o kaya po nagdilig kayo at nasobra ng tubig, yung sobra po sa pangangailangan ng isang halaman ay tatapon lang po dyan sa mga butas na yan. Maglagay na tayo ng lupa sa ating timba, no? Ating pagtatamnan ng patola. Pag ganito po sa timba, huwag niyo pong pakamumuna puno, ano? Kalahati lang po muna ng lupa. Tapos magdadagdag na lang po kayo at habang lumalaki yung halaman. So makikita niyo po kalahati lang, no? Kuha na tayo ng seeds. Direct planting po, ano? So ito po yung seeds. Isang piraso lang po ang aking itatanim dito sa timba. Lagay niyo po sa gitnang-gitna. Baon lang po ng 1 inch. Yan, tapos takpan niyo po. Yan. Patola. Pura natin ang pangalan itong ating tinanim para hindi po tayo alam natin kaabang kahit maliit pa lang o lumalaki yung ating tanim na patola. Ito po natin lalagay sa gilid. Yan. Bahagya pong diligan. Every morning po, ano, didiligan niyo po yung ganyan-ganyan. Wisik-wisik lang po. Wisik-wisik. Huwag pong sobrang basang-basa. Yan. After 1 week po ay tutubo na po yan. Yan. Build po natin muli itong ating mga tirang seeds. Ano? Pag may mga tira po kayo seeds, checkin nyo po ay isi-shield yung mabuti para magamit uli sa susunod na pagtatanim. 1 week, so yan na po yung ating tanim na patola sa timba. No? Yan. After 7 days na ating pagkakatanim sa timba. Ganyan na po, pwede na po siyang itiling the soil. Ano? Buhagagin po yung lupa, cultivate yung lupa po malapit sa kanyang puno. Iwasan lang pong matamaan yung kanyang ugat. Yan. So buhagagin po natin yung itiling the soil. Gambol kung tawagin po sa amin ito sa probinsya, sa Pampanga. Gagambulin. Ano? Ayan. Parang sa ganon ay malaya pong makagala yung kanyang mga ugat, makakuha po ng nutrients ayon sa kanyang pangangailangan. Yun. After 2.5 months, so ito na po yung ating patola, no? Continuous flowering and fruiting na po. Yan po yung kanyang mga flower at malilit na bunga. Yan po. At meron ka na rin ma-harvest. Yan po, ang dami pong mga flower. Oh. Yan po, tuloy-tuloy po siya. No? Tapos dito may bunga na. Yan. Ito. May bunga na rin po yan. Malaki na. Yan. So, yan po yung ating mga tanim na patola sa mga timba. Yan. Tuloy-tuloy po yung pagbunga at pagflower. Matapos ko pong maibahagi sa inyo ang simpleng pagtatanim ng patola sa timba, ngayon po isamahan nyo akong umarbes ng malaking bunga ng ating tanim na patola at ako'y magluluto ng masarap at masustansyang patola kung miswa na pagsasaluhan po ng buong pamilya. So ito po isa sa malaking bunga, saka yung pang malaking bunga ng ating harvestin gamit po itong cutter ay ating harvestin. Ito lang po. Yan. Yan. Kita nyo po. So isa na tayo. So ito pa itong ating harvestin. Ito po natin. Yan. Tapos itong isa pa. No? Ito. Laki na rin to. Yan. So bali 3 ating na-harvest. So ito po 3 yung ating na-harvest. Ito hindi masyadong kalakihan pero itong 2 ay malaki na, no? Ito pong 3 ito hinap na pagsasaluan ng buong pamilya na ating lulutuin na patola kong miswa. Halip po kayo, magluluto tayo. So ito po yung kumpletong sangkap na ating lulutuing patola kong miswa. So siyempre po yung ating patola, yung ating bida, miswa, tapos yung ating mantika,
bawang, sibuyas, patis. Sasawagan po natin ng ibe, no? Yung pinatuyong hipon, paminta, at maglalagay tayo ng pangsabaw na tubig. Yan po ang kumpletong sangkap. Okay, painitin natin ang ating kasirola. Ay, pag mainit na yan, pwede nang ilagay ang mantika. Yan, ang ating mantika. Yun. Mantika. Painitin na ang mantika. Pag mainit na yung mantika, pwede nang ilagay ang bawang. Yan, lulutuin natin bahagya yung bawang. Dapat medyo brown-brown siya para lumabas ang kanyang aroma. Yan. Kasunod natin ng sibuyas. Yan. Ganun din, lulutuin din natin bahagya yung sibuyas para lumabas yung kanyang lasa. Yan. Sibuyas. Sunod natin ng hibi. Yan. Yung pinakasahog. Yan po yung pinatuyo na hipon. No? Maliit na hipon. Yan. Masarap po yan kapag kayo naggigisa. Magsahog po kayo niyan. No? Masarap po. Lalong sasarap. At magiging masustansyang lalo ang inyong lulutuin. Yan. Sunod ay ang patola. Yan. Yung patola, kapag niluluto mo, nagkakaroon po yan ng sariling water, no? Tubig, sabaw. Yan. Pero maglalagay pa rin tayo ng sabaw mamaya. Yan, ating patola. Isang malaking mangkok na patola. Yan. So, tingnan niyo po, 3 piraso lang po yung inarbest ko, no? Hinap na pagsasaluan ng buong pamilya. Yung 3 bunga ng patola. Ayan. Haluin ng bahagya. Ayan. Next ay ang ating pangsabaw. Yung tubig. Yun. Ayan ay tatakpan natin yan para mabilis kumulo. Tingnan natin kumukulo na. Ayun. Kumukulo na nga siya. Ayan, haluin natin bahagya. Ayan, no? Nagtubig po ng sarili yung ating patola, no? Tapos yung nilagay natin tubig kanina. Ngayon, lagay na natin yung patis. Naglagay po ng patis ayon sa inyong panlasa, no? Mas maganda ay yan. Tapos ang patis ay ang durog na paminta. Yan. Mas maganda po ay medyo matabang ng bahagya. May solusyon pa, pero kapag maalat, ay mahirap na siyang solusyonan. Tatabang siya kapag ang kanyang sangkap, kapag naglagay ka ng tubig. So, dapat ay tama lang. Yan. Tapos, sunod na natin ang ating miswa. Yon. Miswa, ikalat natin. Yan. Alright. Medyo pakuluin pa natin bahagya. Okay, tingnan natin kung kulo na. Pag kumulo na kasi yan, luto na yan. Pwede na yan. Yun. Kulo na siya, no? Yan. Okay, tapos luto na. Patayin na natin ang ating kalang, ha? Ating kalang. Yan. Huwag niyo pong pakasobrang kulo kapag ganyan nakalagay na. Dahil matutuyo siya, mawawala yung sabaw. So ito na po yung ating bagong lutong patola kong miswa ala magsasakang reporter. Ngayon ay ating lumapat din yung timpla niya. Medyo maalat-alat, no? Ang sarap! Magluto po kayo nito, no?
na tiyak po ay magugustuhan ng buong pamilya. Yung mga anak po ninyo, paglutuan nyo po sila ng ganito, nang sa ganoon na mahihilig din sa gulay. Huh? Napakasarap niya. Yung kanyang sabaw, tama-tama din. Yummy! Nawa po nakapag-share na naman ako ng panibagong kaalaman at impormasyon ngayong araw na ito. Una po ang simpleng pagtatanim, direct planting ng patola sa mga timba o kaya po yung malaking paso. At ang ikalawa ay ang simpleng pagluluto ng masarap at masustansyang patola kong miswa alam magsasakang reporter. From garden to table. Ako po ay napakarami na ng tanim ng iba't ibang uri ng gulay at prutas pero patuloy pa po ako nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain, dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po ang aking nakikitang solusyon, ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Nawa po mula ngayong araw na mapanood nyo ko, magtanim na rin po kayo ng iyong sariling pagkain. Salamat po! Ngayon po isasagutin ko ang ilang tanong ng maraming nanonood dito sa ating show. Ang unang tanong natin ay mula kay Angelina Ramos. Hi, magsasakang reporter. How many times in a week pwedeng idilig ang insecticide po na ginawa ninyo? Hindi nyo po kasi nabanggit. Salamat po. Thank you very much sa Angelina. Once a week, pwede kang mag-spray ng garlic and onion peel na natural insecticide. Makakatulong yan sa ating pagtatanim ng halaman. Hindi lalapitan ng insekto ang ating mga tanim. Magandang mag-spray o mag-apply niyan tuwing dapit hapon na lubog na yung araw. Tanong naman mula kay IZ Decano. Sir Mer, paano po ba malalaman kung hinog na ang dragon fruit? Salamat po. Thank you very much, IZ. Kapag lumitaw na yung kanyang kulay, malalaman mo kasi kapag hindi pa ininog, kulay green pa yung bunga. Pero kapag pink na, kaya ay red, o kaya naman may dilaw, conforme sa variety na itinanim mo, inog na yan, pwede na yang i-harvest. Tanong naman mula kay Dominador Pasukin. Sir Mer, ilang taon po ba ang lychee bago mabunga? Seeds ko po siya itinanim. Salamat po. Thank you very much sa Dominador. Bibilang ka na hanggang 5 to 7 years bago mo yan mapabunga. Pero kapag grafting at market method, within 2 years, mapapabunga mo yung lychee. Tanong naman mula kay Edison Kunanan. Sir Mer, bakit po kaya ang tanim kong labanos ay madaling nagbulaklak? Di ko na napakinabangan ng laman. Salamat po. Thank you very much, Edison. Kapag may tanim kang labanos at nakita mo, na halos 2 inches na yung pagkakaangat niya sa lupa, nakalitaw naman yung kanyang laman, i-harvest mo na yan. Huwag mo siyang pagulangin, kapag makikita mo na kapag gumulang yan, magbubulaklak, magkakaroon ng flower, yung mismong tangkay ng yung labanos. Huwag mo ngayaang umabot sa ganon. So kapag nakita mong mga 2 dangkal na, i-harvest mo na at masarap na yung iluto o kaya naman ay gawing sausawan. At ang huling tanong natin ay mula kay Carmelita Lucana. Sir Mer, tungkol po sa pagtatanim ninyo ng guapol, ano po yung dinidilig ninyong tubig na may kulay? Salamat po. Thank you very much sa Carmelita. Marahil yung tinutukoy mo ay yung fermented fruit juice. Dinidilig ko yan, saka ko rin ini-spray sa aking mga tanim na guapol. Ang purpose niyan, yung lahat ng flower ay matutuloy lahatin tubunga. Nawa po ay makatulong ang mga naging sagot ko sa mga naging katanungan po ninyo. Maraming salamat po. Happy farming and God bless. Ngayon po shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating show. Shoutout at belated happy birthday kay Ate Odette Giao. Regards to all Giao family sa pangunguna ni Kuya Alex, watching from Silang, Cavite. Tatay Roberto Rehano, Raisa Velriano, Rosemary Silan, Michael Ang, Alex Puentes, Alex Laison, Aspias Pilyaga, Tatay Susing at Nanay Nori Kabigting, watching from Pampanga, Mampeng Bartolome, Mampatima Patio, The Singing Santiago Sisters, Tatay Amado at Nanay Erlinda Caranto, watching from Pangasinan, Dennis Enamor Fajarda, Nanay Feli Navarra, Joko Santoyo, Margie Vargas, Romeo and Esosa Fernandez and family,
watching from Quezon City. Magkita-kita tayong muli dito sa Masaganang Buhay sa susunod na linggo. Ako po si Merlyson, kami ang 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino.